na kay Mima mga kape. Pabati, tropa ko si Jerry, original DDS yun. Palibasa kasing laki ng butas ng ilong ni Ridon ng ilong ng balyena. Boss Baz, laging sumisigaw yung Mima ng tatay mo karton at bring him bones. Siya tuloy ang naunang ipasok sa kaon. Lahat naman sila karton, tatay mo karton, di ba? Hindi lang po si Mima yan, lahat po ng loyalista, tatay. Kasi konti nga yung kanilang bokabularyo. Boss, bakit nung kay Corona impeachment, isang abogado lang nagsasalita sa defense? At talagang ganun eh. Isa lang din naman dito, siligutan. Sayang nga retoke ni Mima, she haven't enjoyed it but sure, ma-in love si San Pedro pag nasa hell. Pero ganun talaga kay Alicia, di pa nga alam. Ano talaga ang dahilan? Iba-iba ang gulo tinitignan. Boss Baz, ang importante doon, kakampi na siya ng gobyerno, hindi pa siya naligtas sa karahasan. 'Di ba? Paano nyo sasabihin na tahimik? At wag po kayo maging masaya na, may kasalanan yan. Duterte may pakana yan. Hindi po kasiya-siya yan. Boss Baz, ang mga sinabi ni Angel, drama sa open letter niya, parang inamin niya na siya ay dating member ng CPP, NPA, NDF. Hindi naman po. Gusto niya lang siraan yung sumisikat ang ibig ko sabihin, hindi niya inamin. Walang na inamin niya. Ang sinasabi ko, ganyan umatake yung mga kalaban natin, sisiraan. Si Robin Hood kasi, sikat na sikat yung atake niya sa Romanov eh. Yung paninira nila kay Robin, na si Robin ay bobo, hindi na po obra eh. 'Di ba? Kasi kung ano-ano paliwanag nyo, si Robin, ang ganda ng paliwanag niya eh. Nakakamiss yung kay Duterte na sinasabi niya na trabahador lang sila, which is true. Boss, alam kaya ni Mima nasa kabila na siya, kailan susunod si Auntie Claire? Grabe naman kayo. Ako, hindi po ganyan. Salitaan lang tayo, magbanatan tayo. Pero yan, yung ganyan, yung kinitil na yung buhay. Ako po, magalangin ako eh. Gagalang kita. Marami po akong kaibigan ng mga dilawan. Magdidebate lang kayo, pero hanggang doon lang. Yan talaga pag mga matatalino, nagdidebate lang. Boss Baz, kung nag-stay ka lang sana sa mga loyalista nga, ang yaman mo na rin sana. Hindi naman po ako naging loyalista eh. Si BP Sara po ang sinuportahan ko. Para po never po ako naging loyalista. Hindi po nyo ako makita na nakasama ko sila. Wala po ako, hindi ko po sila kilala. Hindi po ako naging loyalista. Pumunta po ako bilang vlogger po ni BP Sara. Alam niya ni Inday Bidak. Nagpunta nga ako ron sa launching ng sa labas lang ako. Vlogger po ako ng mga ni BP Sara, yun po. Kaya, siyempre, iba-iba po di ba? Iba-iba naman. Yung mga iba, nag-isko naman. Hindi po ganyan, masyado na pong luma na yung mga issue na yan na naging loyalista po ko. Never ko pong claim. Kasi hindi naman po talaga ako loyalista. Never po ako nag-claim na ako po ay loyalista. Ang sinasabi ko, mga nanay ko, kasi mga Ilocano yan eh. Parang automatic, pag Ilocano ka, loyalista ka eh. Di ba? Pero ako hindi. Duterte po ako at that time. Matagal kami naghihintay kung sino yung ulo ni Duterte. Nung sinabi niya, bahala ka sa buhay. Shoutout, Boss Baz. Yan, KB. Sindikatong gobyerno ang may gawa niyan kay Alicia para maibintang sa kalaban. Ako, hindi po. Kasi may mga issue na siya before, di ba? Umiiyak siya. May lead na yung mga yan. Alam na po nila yan. Mukhang unggay kasi yung isang senador. Boss Buds,
Ang ako, yung mga kaibigan ni Mima, pag ipinagpilitan nyo ng mga Duterte may kasalanan niya, hindi yun siya binibigyan ng justice. Di ba? Kasi tatawa-tawa lang yung tumira niyan. Hindi po ugali ng mga Duterte yung vlogger. Wala po. First time po yan na vlogger. Titirahin dahil sa mga Hindi po. Malamang hindi po. 2.5 na million na usapan daw sa pagkategi ni. Hindi ko po hindi po ako makakapag-react diyan. Kasi wala talaga akong kaalam-alam. Pero minsan nakikita ko umiiyak eh. Yung mga tungkol sa karelasyon niya eh. May kumakalat ng mga video ngayon. Boss Bats, bakit po ba naglalaway si Luistro? Dati ba siyang aso sa past life niya? Hindi, nangyayari po sa amin yan. Lagi po akong pahid ng pahid. Pag salita ka ng salita, ang problema kasi hindi siya aware eh. Siyempre aware tayo dahil baka kabado siya nung panahon na yun. Nagtataka ko, boss, yun ang bilis ng narratives ng Duterte ang sinisisi sa pagtegi para may kumpas. Hindi naman. Ako hindi naman. Parang automatic na sa kanila. Lahat na nangyayari sa Pilipinas, hindi na kinakailangan ikumpas yan. Kasi nga, mahina naman yung kukote ng mga followers din eh, na ibig sabihin, nakondisyon na po sila. Hindi na kinakailangan na may kumpas pang ganun, hindi. Parang kondisyon na po yan sila na lahat ng pangyayari, automatic, isisi sa Duterte. Barilan nga sa Tacloban, sisisi pa sa Duterte. Ang tagal na nakakulong ni Tatay Digong eh. Atat na atat si Matibag imbestigahan ng kaldero sa SEA Games. Ngayon, nauwi na lang sa pagkain na kikiam na ipinakain sa mga delegates. Yun nga eh, kasi pag nag-imbestiga po siya sa infrastructure, damay si Dizon. Pumapalag si Dizon. Alam niyo naman si Dizon. Boss Buds, pag OFW tapos walang bembang, di ba nakakalungkot yun? OFW ka ba? Hindi, tanong ko, OFW ka ba para masabi mo na malungkot sila. Di ba? At masabi mo na wala silang bemba. Parang sa pagbablog ko na-realize na may iba na silang buhay na nakapag-adjust na sila. Na-adjust na nila. Kasi ako parang OFW rin ako eh. Ang kaibahan lang namin ng OFW kasi nakahiwalay din ako sa pamilya ko eh, dahil naawa ako sa kanila. May pasok misis ko. Minsan nagbablog ako, 'di ba? Naabot na malas 12. Ganito ko kaingay. Hindi na talaga ubra na kasama ako sa kanila. Okay. So ibig sabihin, eto po, kung ako po, masaya rin naman ako na hindi ko kasama pamilya ko, maaaring ganun din po sila. Boss ba? Kaya, siyempre, ganun talaga yung iniisip natin, yung mga OFW. Yung mga OFW, panay kalungkutan lang. Hindi rin po eh. Hindi rin po eh. Mas malungkot kasi siguro sila kung may pamilya sila tapos walang-wala silang magastos. Wala kang mas malungkot 'yun, 'di ba? Kahit papaano, meron silang kinikita na higit kaysa sa mga pangkaraniwang Pilipino. Dito sa Dubai, kahit maglakad ka sa gabi, may 1 kilo kang ginto, hindi ka gagalawin. Masaya mga OFW kapag Pasko, lalo na yung mga daming jowa. Boss Baz, pag OFW tapos walang bembang, yan.
KL Football na hello Crazy Brooks, KL Football Natics ako. Boss Baz, pag OFW tapos paulit-ulit ka naman, Tina, nakailan mo na sinabi. Kasi tignan nyo po, hindi ko po ako, eto pinagtatako ko sa lahat ng tao. Parang bembang lang ba yung sukatan nyo ng kaligayahan? Talaga? Ako po kasi ganito, sa totoo. Hindi po yan yung mayat bembang. Hindi po. Ako, mas masaya ako. Putyan, taas ng ano ko rito. Ang ganda ng atake ko kanina pag yung mga magaganda yung program namin. Doon po ako nahahay. Hindi, iba-iba po yung ano natin. Iba-iba po yung ating kasiyahan. Hindi po lahat nasusukat sa bembang. Iba-iba po yung kasiyahan ng mga tao. Mga tatapating ko na kayo. Sa nag-iisip po na panay ganun lang. Ako hindi. Magtapatan po tayo. Pag maganda yung program, alam ko kahit may nanood o konti lang nanood, basta yung ang ganda ng delivery ko, kako, putyang ganda. Hay na hay ako niyan. Hindi po dahil sa... Hindi po ganun. Yung nag-iisip niyan, puta, panay ganyan lang iniisip mo. Tignan nyo, yung umakyat ako dun sa... Nakakyat ako dun sa Big Buddha dun sa ano, na mag-isa ako. Nakarating ako kahit maraming hinto. Putya, hay na hay ka nun pag narating mo si Buddha. Hindi ka sumuko eh. Alam mo yun? Inakyat mo yun. Mas matagal ka lang nga sa normal pero hindi mo akalain na maakyat mo. Ganun. Iba-iba po yung high, iba-iba po. Bakit may mga tumatalon pa sa mga yung mga nag-skydiving? 'Di ba? Bakit may mga nagda-dive pa sa mga ilalim? Oh, yung mga nagpa-parachute, yung mga nagpa-paragliding, yung mga bakit nagpupunta sa beach para mag-ano? Di ba, bakit ka pa mamamasyal, pupunta ka sa beach, sa Siargao para anong tawag doon? Mag-surfing. Kung bembang lang pala, sukatan mo ng kaligayahan, punta ka na lang sa Cubao, ayain mo yung mga tao ron na, boss, yung mga nagaganon doon, yung mga nakatayo doon. Hindi po yun. Hindi po ganyan yung buhay ng tao na nabubuhay ka na. Bengbang ako, wala akong bengbang, malungkot ang buhay. Hindi po ganun. Hindi ako naniniwala doon kasi hindi ako ganun eh. Kaya nga tayo, bakit pa may mga turista? Putya, kung ang ano mo lang pala eh. Yun po yun. Ayan po ang katotohanan. Kaya po kung ang sukatan nyo lang, malungkot kasi sila kasi wala silang bembang, talagang may kakaiba po. Talagang yun po yun. Yun lang yung gumagana sa inyo. Hindi po. Maski mo naman, kaya ako, kung hindi po kayo naniniwala na pwedeng sumaya na walang ganun, ano magagawa natin kung sa akin nga, eto matured naman tayo rito lahat. Ang daming, kunwari ako, alimbawa, maisipan ko maghanap ng babae. Pwede naman kasi sikat naman ako eh. Kaya naman, liligaw ka, magpapaano ka, tapos aksaya sa oras. Di ba? Pumunta ka rito, punta ka dyan sa Instagram, maghanap ka ng mga babae na, eto na, 3 seconds, okay ka na. Trabaho ka na uli. O kaya matulog ka. Yung iniisip mo na maraming proseso, wala akong time para makipagganon. Liligawan mo, yung tsatsagain mo, landian tayo, kumusta ka na, kumusta araw mo? Wala. Ako, may mahihitaba ako sa'yo. Meron ba ako?
gatas ng ina dyan. Pag wala, di wala. Move on. Tapos ang buhay. Hindi po tayo nabubuhay para dyan sa, maaksaya sa oras yan. Pag naranasan nyo po maging masaya kayo, maliban po dyan, naku, iba po yung mas high po yung buhay. Sa totoo lang po. Tatlo, 3 seconds, hindi na po minuto pinag-uusapan ni Badong. Kinakailangan, pag nakaramdam ka na, may kakaiba akong nararamdaman, kinakailangan ko to. Matagal na yung 5 seconds, tapos na. Punas-punas, hugas, balik na. Laro ka na uli, o kung matutulog ka ba, o kakain ka. Wala kang pakialam ba doon kung ma-partner mo? Ano pa? Hindi na po yan eh. Kung di sila nasiyan, so what? Kinakailangan pa ba pasayahin sila? Nagbayad ka na, papasayahin mo pa sila? Sobra. Mas mabilis, mas okay dahil marami kang magagawa. Masyado po akong, mas nag-enjoy po ako na nag-iisip po ako. Hindi po, totoo po itong sinasabi ko. Mas nag-enjoy po ako na nakatanga. Na nag-iisip po ako, paano kaya pag ako yung, eto paano po ako naglilibang. Marami siguro nagtataka sa inyo, Badong, ikaw lang lagi nakikita namin, kahit wala kang kasama, nasa Vietnam ka, kahit wala kang kasama, nasa Baguio ka. Nakaupo lang po ako roon, nag-iisip ako. Ito po pinag-iisipan ko para magka-ideya kayo. Paano ko yayaman? 'Di ba? Alam ko na, babalik ako sa dating panahon. Pag bumalik ako, gumagawa rin ako ng problema ko sa sarili ko. Halimbawa, bumalik ako, alam ko na ngayon, bibili ko na stocks. Aabangan ko 'yan, 'di ba? Aabangan ko yung anong tawag diyan, yung Bitcoin. Tapos magkukwenta na ako. Magre-research pa ako eh. Magkano yung Bitcoin noon? 0.000. So kung bumili ko ng 1 million na Bitcoin nung $1 pa lang, bumili ko ng 1 million pesos na Bitcoin, ilang bilyonaryo na ako ngayon. Saan naman ako kukuha ng 1 milyon na ipambibili ko? Para magkaroon lang kayo ng ideya kung paano po ako naglilibang. Kasi meron dito, ang libangan nila, bembang eh. Ganito po ako maglilibang. Kung ako ay nakabili ng 1 million na halaga ng Bitcoin, ako na super billionaire na ako, di ba? Kasi times mo. Sa $1 na lang. So $1 ko magiging 100,000. Kasi 100,000 yung Bitcoin, $100,000. So kung bumili ko ng 1 million, putya, ilang billion na yun. Oo nga, Badong. Paano ka naman makakakuha ng 1 million? Alam ko na, tataya ko sa mga laban ni Manny Pacquiao. Kilala ko na kung sino mga tinalo ni Pacquiao. Kilala ko rin kung sino nakatalo kay Pacquiao. Mas malaki ang magiging pera ko pag tumaya ako sa kalaban ni Pacquiao. So paano naman ako tataya sa laban ni Pacquiao? Kinakailangan makapunta ako sa Amerika. Para makapunta ako sa Amerika, kinakailangan ko maghanap ng trabaho. O makakapunta ako rin sa Amerika, pipila ako sa mag-a-apply ako. Anong gagawin ko para makapag-apply ako ng trabaho sa Amerika? Na nagsimula lang yan, sana bumili ko ng Bitcoin para bilyonaryo ako ngayon. Doon po ako nalilibang. Bakit ko aksayin yung oras ko dyan sa lintik na maghanap ka ng babae? Oh, hi! Uy, napanood mo ba ako kanina? O ano naman masasabi mo sa akin? Baklang po pa. Yun po yun. Iba-iba po tayo mag-isip. Ganun po ako. Paano ako makakapunta sa Amerika para makataya ako kay Pacquiao? Oh. Magtatrabaho ba ako pagkatapos ko ng college? Ano ba ako pagkatapos ko ng high school?
dami ko nang palaisipan, kaya matutulog na ako. Tapos na, masaya na buhay ko kasi nagkaroon ako ng mga mental challenge. O, minsan naman, ganito naman. Kinakailangan, kunwari, sana meron akong lugar na nariyan, may langis. Kasi pag may crisis na langis, sana may langis dito, tapos aking yung lupain na yun. So, pupunta naman, magkakaroon ka naman ngayon ng lupain, tapos, dahil ang dami kong langis, idedeklara ko yung sarili ko na, hindi ako presidente, kasi presidente tumatakbo. Idedeklara ko, kahit na deklarasyon lang, hari ng Luzon. King of Luzon. So lahat yan, papagawa ko, babakuran ko yung malaki kong lupain, tapos magkakaroon ako ng sarili doon, lahat ng taong papasok doon, yung pangarap kong buhay na yung palasyo, magpapatayo ko ng napakalaking palasyo, magiging tourist attraction, tapos yung mga turista pupunta ron para mapanood ako, nakakaway ako tuwing alas 8 ng umaga, mga tipong ganun. Ganun po ako nalilibang. Paano yan pagka naging kaaway ko yung presidente? Ganun. So, nilulutas mo yung mga problema na gumagawa ka ng problema, nilulutas ko sa utak ko. Yun po, ganun po ako. Bakit ako maglilibang sa, hello, ang tagal na proseso niya. Kaya, ang point ko lang, hindi lahat ng tao nakatali sa bembang ang kanilang kaligayahan. Hindi po ako anti-bembang. Gusto ko yan. Pero, kung kaya ba ng 3 seconds, matagal na yung 5 seconds, okay na yan. Aksaya ng oras yan eh. Papaligayahin mo pa ba yung mga, binayaran na kita, papaligayahin pa. Ako na paligayahin mo. Iba-iba tayo ng mentalidad. Ganun lang. Yun, di ba? Ang daming pumapasok. Paano ka mag-apply ng visa? Ano yung ikakatwiran mo rin sa US? Kasi alam mo na eh. Di ba? Bumalik ka na sa lumang panahon. Alam mo na yung mananalo si ano dyan eh. Si Pacquiao dyan eh. Ngayon, magkakaroon ka na naman ng problema. Kung nakalagay na sa Bitcoin yung pera ko, withdrawin ko ba para itaya ko kay Pacquiao? Kailan ko i-withdraw yung pera ko sa Bitcoin para bumili naman ako ng Nvidia, bumili ako ng Tesla? Ang dami po. Ang dami mong pwedeng pasayahin ng sarili mo. Hindi lang bembang dito, bembang doon. Nahanap ka ng mabebembang. Puta, panay ganun ka lang. Biruin mo, tourist attraction ka dahil king ka eh. Tapos eventually, magiging marami nang gustong pumasok sa kaharian mo. Kasi siyempre, babakuran mo yan eh. Tapos libre lahat. Walang krimen. Bakit ka magnanakaw pag ang kasalanan mo, pag gumawa ka ng krimen, lalabas ka na dun sa, parang gagawin mo lang paraiso yung kingdom mo. Tapos ang gusto ko, walang mga sasakyan, luma. Pagpasok mo sa gate, wala nang sasakyan kasi karawahe na. So sasakay ka na ng karawahe, yung mga mahihirap sa mga kalabaw, yung mga kariton na kalabaw, yung mga mayayaman karawahe. O, yun po, ganun po ang masarap na libangan.